Balita ko na si Fast Cash VIP auto-approve daw. Pero wag nyo muna i-download kasi baka auto-CC din kayo ha. Bali-balita ako rin, ang kukulit ng mga agents nito. Ayaw natin ng sakit ng ulo, di ba? So, panoorin mo na yung video bago i-download at gamitin tong si Fast Cash VIP. Hello everybody! Welcome back to my channel. So it's Ate Red here and I'm back with another silip sa isang loan app. Yung loan app today is Fast Cash VIP which dinownload ko at sinubukan for the second time. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience kaya meron akong mga screenshots na i-share sa inyo. And this video is definitely not sponsored by Fast Cash VIP. So nagawan ko na to dati ng video ha. And sinubukan ko siya kasi it's 2024, baka nga nagbago siya. Actually, meron ako na-realize which is share ko sa inyo at the end of the video. Pero guys, yung pinaka-ayaw ko, ngayon ko nalaman na hindi pala niya na-delete yung account ko. Dati sinubukan ko siya months and months ago and I thought yung cooling period niya pag nag-request ka na i-delete yung account is 120 days. Hindi ka lang maglalagin in 120 days at madi-delete yung account mo. And nung dinownload ko siya ulit, tapos kasi hihingi siya ng phone number para makapag-register, doon ko nalaman, andun pa rin yung account ko. Lahat ng information na dati kong binigay, andun pa rin. Yung contact information na sinabit ko, yung ID ko, andun pa rin. Heads up na yan. Nasa inyo yan if you're going to take the risk or not. So yung mga IDs na tinatanggap ng loan app na to is National ID, SSS, TIN, UMID, Passport, Driver's License, Voters ID Number, PRC, PhilHealth, and Postal. So, binigay ko sa kanya, nung nag-apply ako sa kanya months ago, was my Social Security ID. Nag-login ako, andun pa rin siya guys. Nakakatakot yung ganyan. So, kaya nga guys, pag-isipan nyo kung patuloy kayong gagamit ng Fast Cash VIP na to o hindi. So, sabi niya, 32,000 pesos daw yung maximum loanable amount dito. But, huwag ka mag-expect na ganong credit limit ka agad yung makukuha mo kung kaka-register mo pa lang. Yung last ko siyang tinaray, yung offer niya sa akin, yung maximum was only 3,500. And dahil hindi ko naman tinik, kasi ayaw ko yung kaltas niya, nung tinry ko siya ulit ngayon, ganun pa rin yung naging offer niya. But that doesn't mean na okay siya. Kahit na guys, sinek ko sa SEC, meron naman siyang registration number. But that doesn't mean na okay siya. Kasi first of all, yung sabi ko sa inyo kanina, hindi naman pala nadidelete yung account. So doon ako kinabahan sa kanya. Pero I still decided na itry siya ulit. Kasi sabi ko, andun na yung account ko, ano pa magagawa ko. By the way guys, sabi niya sa Facebook, ang baba-baba ng interest niya. Imagine, sa 6 months daw, kung uutang ka ng 25,000 pesos, yung ibabalik mo na sa 26,000 lang. Too good to be true siya ha. So ayun, take note na check niya yung application list mo ha, kung ano yung mga loan apps na nasa cellphone nyo. Anyway, so kung gusto mo talagang magpatuloy, i-click mo yung I agree and continue. Ganun naman silang lahat, so we're already aware of that. So nag-iba, sabi niya kanina dun sa Google Play Store, maximum 32,000 pesos lang, pero dito sabi niya 35. Again, huwag kayo maniwala dito kasi walang loan app magbibigay sa inyo ng ganyang credit limit kapag kaka-register nyo pa lang. So, click borrow na kung gusto nyo magpatuloy. Hingin nyo yung phone number mo, magpapadala siya ng code, at i-click mo yung I have read to the privacy policy and click sign in to continue. So, lumabas na yung kanyang offer. Maybe because tagal, mayroon na akong record dito. Sabi niya is 2,500 to 3,500. Ganun pa rin. Lahat ng information na binigay ko dati, andun pa rin. So, yung mga i-collect niya is personal, employment information, bank information, at contact information. So, andun pa rin yung first name, yung last name, middle name, birthday, college education, marital status, religion, and your address. So, kukunin niya yon. And when is the best time to contact you? Balita ko rin na tumatawag daw siya bago siya mag-approve, pero may iba hindi na tinatawagan. Yung iba na-approve lang. Surprise! Anyway, so click submit kung gusto mong patuloy. Sinabi ko sa kanya na housewife, and kung housewife yung sasabihin mo, at least hindi siya tulad ng ibang apps na hihingi pa rin ng company kahit na sabihin mo housewife or unemployed. So kung housewife yung sinagot mo, yung tatanong niya lang how much pa yung monthly income mo. Pero syempre, kung sasabihin mo employed ka, ibibigay mo yung other details. So click submit to continue, and then disbursement methods, pwede pong cash pick up. Yung sa akin, palagi kong sinasabing MU Willier para walang automatic na pinapadala sa GCash ko. Iba na yung nag-iingat. Kasi tinatry ko lang naman eh. Kaya guys, dapat yung pag-isipan to ha. Pero pwede ring online transfer. Kabilang dito yung mga bank, GCash, e-wallet, yung ganon. So click submit. After yung ibigay yung email address, hihingi rin siya ng mga contact information. Saka i-click mo yung submit. Nalabas yung offer niya.
yung in-offer niya sa akin is actually up to 5,000 pesos. And then meron pa siyang pinapipili na 15 to 30 days. So kung kakastart mo palang gumamit dito, huwag ka mag-expect, pwede kang mag-120. So 15 to 30 days talaga yung ma-expect mo. So sa 2,000 pesos for example, at least honest siya na ikakaltas niya ay 100. So 15%. Kaya yung matatanggap sa 2,000 pesos is only 1,700. May two payments, yung isa 1,152, yung isa 1,153. Kaya yung babayaran mo after 30 days or at the end of the term is 2,305. Again, for the second time, nag-request ako i-delete ang account ko and I really hope that this time ma-delete na niya kasi pagkatapos kong pinindot na i-delete yung account ko, hindi talaga ako magla-login dito for the next 120 days. Pero sisilipin ko siya after 120 days kung talagang dinilit niya ha. Kasi di na talaga ako maniniwala sa mga loan apps na nagbibigay sa'yo ng option to delete kung hindi naman pala ito nasusunod ni Fastcash VIP. So ito yung mga things na dapat nyong pinag-iisipan bago nyo gamitin yung isang loan app. Kasi guys, there are loan apps na depende sa situation mo ay hindi po siya bagay na gamitin para sa inyo. Kaya nga, dapat alam natin what to expect, di ba? So, itong si Fastcash VIP, nakita nyo kung ano yung mga information na hinihingi niya. And of course, another thing to consider is yung mga reviews dun sa Google Play Store. Yung loan app na to, meron po siyang 4.4 stars. But, yung pinaka-importante dyan is ma-check nyo kung sino yung nagbigay sa kanya ng mga 1 star. Especially yung mga comments na yung talagang nagme-mention ng figures. Kaya yun guys, yung mga dapat nyong tinitingnan bago nyo gamitin. So doon naman sinasabi nilang fast automatic approve. Depende po yan pa rin sa information na sinabit nyo at yung sa kanyang credit history or depende sa kay system because generally speaking, itong si Fastcash VIP is madali naman talagang mag-approve. No question about. But there are some people na nare-reject kasi like I said, maaari niyang i-take as a hint na napakarami mo ng OLA na ginagamit based doon sa kung anong mga loan apps na nasa cellphone nyo. But I'm just making assumptions here because yun naman yung na-observe natin ha. So, based talaga kay system kung maa-approve ka o hindi. So, that is why guys, I really hope na yung loan apps ay hindi nyo basta-basta dina-download at ginagamit kasi maaaring maging sanhi siya ng sakit sa ulo kung hindi po siya na-manage ng tama. So, make sure na yung mga loan apps na gagamitin nyo are those na yung talagang mapagkakatiwalaan, na yung talagang may benefit ka na makukuha kung ikaw ay nagkikeep ng good record sa mga loan apps na to. So, kung meron man ako nakalimutan sabihin or kung meron kayong mga loan apps na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section below. And kung hindi pa kayo subscribe na kayo because dito nakikilala nyo yung loan apps bago nyo gamitin. And that's all for today. I hope to see you on my next vlog. Bye!